merciful to me. My eyes grow weak with sorrow. My life is filled with grief, as if there's no tomorrow. Fallen and forgotten, I'm pressed on every side. My strength consumed within me, I'm struggling to be free. But I will trust in you, oh Lord, and I will say you are my God. My times are in your hand, let your face shine on me. I will trust in you, oh Lord, and I will say you are my God. My times are in your hand, and you save me. Welcome to online ministries of the Living Water United Methodist Church. We are here to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Kinagagalak po namin na kayo ay makasama sa amin pong online ministries. Our vision is changing the world by sharing God's love through a grace-filled worship, hospitality, and open search for God and serving all. We have different organizations from kids, youth, young adults, and even men and women. Maaari din niyo po kami samahan sa aming mga gawain sa loob ng isang buong linggo. Isa pong malaking biyaya ang teknolohiya sapagkat napagpapatuloy pa rin natin ang pagpapalawak ng kanyang kaharian kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya. Welcome pong muli sa Living Water United Methodist Church online ministries at ikinagagalak po namin kayo ay makasama sa amin pong pananambahan ngayong araw. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa online ministries ng Living Water United Methodist Church. Hayaan po ninyo nabasahin kong talatang pagbabatayan ng ating pong devotion para sa gabing ito. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 22 verses 1 to 14 na ganito po ang sinasabi. Ang talinhaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang pagkain, napatay na ang mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang mga lakad, may nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang inanyayahan. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno
ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangi siya at magangalit ang kanyang mga ngipin." Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili." Ang Diyos nawa ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami ay makapagbulay ng iyong salita. Mangusap ka po sa buhay ng bawat isa sa pamamagitan po ng inyong salita, ng mga salitang mamumutawi, Panginoon, sa labi ng inyong lingkod. Ikaw po ang maparangalan, magdulot ka ng buhay, pananampalataya at pag-asa sa aming mga puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talata pong ating pinagbabatayan ay tungkol sa kasalan. Medyo na pressure po ako dahil malapit na akong ikasal. Marami po tayong biblical references na mababasa tungkol sa kasal dahil ang kaisipan ay sa end times, Christ will marry His church. Magkakaroon po ng wedding between Christ and His church. But before that, bigyan po natin ito ng two parts, messianic and eschatological. Yung messianic ay pagparito ng Panginoong Jesus upang iligtas ang sangkatauhan. But ang Israel po, they were thinking that Christ will come to restore Israel. So, tingnan po natin ang bansang Israel. They are the ones na nag-iisip that they are more righteous than other nations. They are closer to God. So, sila po yung invited guest sa talata na atin pong pinagbabatayan. Ang Diyos ay ang King, ang anak na lalaki ay ang Panginoong Jesus, at ang Israel ay ang invited guest. They ignored the invitation of God sa verse 3. Sa verse 4, makikita natin that God is so gracious na nag-send siya muli ng messenger upang anyayahan yung mga invited guests. But worst, pinatay nila yung messenger. At ginawa po ng Diyos ay God opened the banquet to anyone na makikita ng kanyang mga lingkod sa streets, mabubuti at masasama, at na-filled yung wedding banquet ng mga guests. Pumasok po ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa, at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangi siya at magangalit ang kanyang mga ngipin." Tingnan naman po natin ito as eschatological. Again, sa end times, magkakaroon po ng wedding between Christ and His church. So, sa Matthew chapter 7, mababasa po natin doon na many will say to God, Lord, Lord, pero hindi lahat ay maliligtas. So, we can take it as sila din yung mga nag-iisip na sila ay invited guest. Sila ay naglingkod sa Diyos. So, tingnan po natin. Tayo po, excited tayo sa muling pagparito ng atin pong Panginoong Jesus, kung saan tayo po ay kanyang kakasamahin sa kanyang kaharian at mawi-witness po natin itong kasalang ito na magaganap. Ano po yung mga bagay na dapat po nating gawin? 3 bagay po na nais ko pong i-share sa inyo. Una, accept God's invitation. Accept God's invitation. By what?
by embracing His grace. Alam niyo po, God is so gracious and He kept on doing things for us to be restored. God kept on inviting us to His presence nang sa gayon, ma-enjoy po natin yung Kanyang biyaya, yung Kanyang pag-ibig. Laging nagpapatawad ang Diyos, laging nagmamahal ang Diyos, laging mapagbiyaya ang Diyos. Kapag patuloy po natin na niyakap yung ating pangsariling kagustuhan at worst ay talagang itinakwil po natin ang pagnanais ng Diyos, mahirap po, worst ang mangyayari sa ating mga buhay. Kagaya po ng talata ng ating pong pinagbabatayan, the invited guest, they kept on receiving invitation from the king, pero ano po yung ginawa nila? Inignore nila twice. Pumunta po sila sa kanilang sariling businesses, kanya-kanya silang buhay, at may ilan sa kanila na pinatay pa yung messenger. At ano po yung ginawa sa kanila? Nagsugo ang hari ng kanyang army upang sunugin ang kanilang bayan, patayin ang mga, puksain ang mga mamamatay tao na to. Possible din na ganito yung mangyari sa atin, na iniisip po natin that we are righteous dahil nag-church po tayo, dahil tayo po yung mga naglilingkod, naisip mo natin naglilingkod po tayo para sa Lord, pero ang naghahari po sa atin ay yung mga personal motives, naghahari pa rin sa atin yung mga personal dreams po natin, at hindi po natin niyayakap fully yung kalooban ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, it's about time for us to fully embrace the grace of God, the invitation of God, na tayo po ay namumuhay na hindi na sa sariling businesses natin, kundi tinitignan ang kalooban ng Diyos, yung purpose ng Lord at yung hangganan ng atin pong paglilingkod sa Kanya. Hello, embrace God's invitation. God is inviting you right now to come to His presence, na tumungo sa Kanyang presensya, yakapin mo po yung Kanyang biyaya. Pangalawa, prepare for the banquet by wearing the proper attire. Sa talata pong ating pong pinagbabatayan, di ba ang nangyari nga po, inopen sa lahat at napuno yung bulwagang pangkasalan. Pero, may isang tao po doon na hindi nakadamit pangkasalan. Ang sabi po nung hari, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Pwede rin na invited guest ka, tumugon ka, pero hindi, yun nga, kagaya ng nabanggit ko po kanina, hindi mo fully ini-embrace yung invitation ng Diyos. Hello? Hindi mo fully ini-embrace yung kalooban ng Diyos. Tanong, ano yung proper attire? Ano yung bagay na dapat po nating gawin, or ano yung kasuotan na nire-require para sa kasalan, sa event na to? Pangkaraniwan po na maririnig po natin ay about righteousness. Wala po tayong tutol dyan. Yes, kailangan hanapan po tayo ng righteousness ng Diyos. But, tignan po natin itong mga bagay na to as proper attire para sa kasalan na to. Una, true repentance. True repentance, yung totoong pagsisisi, pagtalikod sa ating mga kasalanan. Yung sorry ay hindi ito tungkol sa nag-sorry ka ngayon tas gagawin mo ulit. Kundi ang repentance ay change of mind, total na pagbabago ng kaisipan, na tatalikdan mo ang iyong pagkakasala at nahaharap ka, ang tinatangkilik mo na ay ang kalooban ng Diyos. Pagbabago ng isip, true repentance. Kasi pag nabago yung isip mo, metanoia, mababago na lahat. Hello? Yung paraan mo ng pananalita, ang iyong buhay, etc. etc. Proper attire, faith in Christ. Faith in Christ. Pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesus. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind
by which we must be saved. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Hello? Pananampalataya sa ating Panginoong Jesus lamang. Hindi sa ating mga sarili. Hindi sa kung sino. Hindi sa kung ano. Kundi pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Commitment to God's love. Kasama po yan sa proper attire. Yung kinumit natin yung ating sarili sa pag-ibig ng Diyos upang balikan yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa. Hindi maaari na mahal po natin ang Diyos pero hindi po natin mahal yung ating pong kapwa. Even the unlovable, mga magulang at mga kapatid. Bakit po? Maging tayo. Hindi tayo kaibig-ibig. Hindi tayo lovable. Tayo po ay makasalanan. Tayo po ay paulit-ulit na nagkakasala, nagkakamali against sa Diyos. But He kept on loving us. He keeps on loving us. Patuloy pa ho tayong minamahal ng Diyos. Kasama po na tayo ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. I-commit natin ang sarili natin para po sa pag-ibig ng Diyos. At kasama din po sa proper attire, yung obedience to God as evidence of our salvation. Sabihin natin, Lord, sumampalataya po ako sa iyo. So, kasama po ako sa invited guest. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Makakapasok sa karya ng Diyos. Kasi bakit? Pwedeng ikaw ay sumasampalataya pero hindi ito, ganito. Yung totoong sumasampalataya, nagmamanifest sa kanyang buhay, sa kanyang pananalita, sa kanyang gawa, yung kaligtasan. Meron tinatawag na fruit of salvation. Hello? At yun ay yung transformation, pagbabago ng buhay at nagsisimula ka na yung buhay mo na dati ang sinusunod ay laman, ng buhay mo dati sinusunod kung ano yung mga makamundong bagay, ang sinusunod mo na ay ang kalooban ng Diyos, ang kanyang naisin, ang kanyang kalooban. Hello? Prepare for the banquet by wearing the proper attire. And lastly, as invited guest, since inopen po ang invitations to anyone na makikita mo sa streets, sa kahit saan ka pumunta, let us share God's invitation. Let us spread God's invitation. Ipamahagi natin, ipakalat natin yung invitation ng Diyos para sa sangkatauhan. Maging instrumento tayo ng mabuting balita, maging instrumento tayo ng kalooban ng Diyos na ma-feel, mapuno yung wedding banquet by sharing our testimony, by sharing the gospel, the good news about the salvation of God through Christ. Hello? Hindi po tayo na-invite dahil pogi o kaya maganda tayo. In-invite po tayo dahil po sa ating pananampalataya, sa kanyang kagandaang loob, sa kanyang grace. Gayun din naman, huwag po nating sarilinin yung invitation na ito. Bagkus, let us spread it to anyone na nangangailangan ng invitation ng Diyos. Mga magulang at mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, patuloy tayong inaanyayahan ng Diyos. Patuloy tayong sinasabihan ng Diyos na mag-prepare para sa banquet na ito. Yakapin po natin yung invitation ng Diyos. Yakapin po natin ang kanyang biyaya. Maghanda po tayo sa pamamagitan ng ating pong buhay. Ang buhay po natin ay paghahanda para sa paghahari ng Diyos. Let us wear the proper attire and let us share, let us spread God's invitation to anyone. To anyone. Di lamang po tayo nag-spread ng gospel sa loob ng church. Maging outside.
Kaya mahalaga rin po yung online ministries natin. Patuloy po nating suportahan. Magkaroon man po tayo ng face-to-face na pananambahan. Let us continue this ministry nang sa gayon, mas spread yung invitation ng Diyos para sa sangkatauhan. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, we thank you for this wonderful night that you have given us, for us to worship you, to give you praises, Lord, and for us to have our devotion, Lord God. Mapagbulay-bulayan namin ang iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, that we are invited, Lord, to the wedding banquet that you have prepared for your Son, Jesus. It is by your grace, Panginoon, that we are invited. Hindi sa kung sino kami, hindi kung ano kami, hindi sa kung ano yung ginawa po namin. It's all about you. It's all about your Son, Jesus. Hallelujah. And we thank you for that. Lord, patawarin niyo po kami if there were times that we ignored your invitation. Patawarin niyo po kami. And right now, help us to accept your invitation by embracing your grace, by embracing your love, Lord, para sa amin. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na sa pagtanggap po namin ng iyong imbitasyon, ay i-prepare po namin ang aming mga sarili, mag-prepare po kami para sa banquet na ito, Panginoon, sa pamamagitan po ng pagsusuot ng tamang attire, ng true repentance, ng pananampalataya sa iyo, ng commitment sa iyong pag-ibig at pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban bilang evidence, Panginoon, na kami po ay nakasumpong ng kaligtasan. Mag-manifest, Lord, sa aming mga buhay, sa aming mga sarili, na kami po ay ligtas, na kami po ay invited guest, Lord God, sa kasalan, Panginoon. Maraming salamat po. At tinawag nyo rin po kami as channel, Lord God, as your instrument, Panginoon, upang mapalaganap yung invitations na ito sa sangkatauhan. Use us mightily, Lord. Gamitin nyo po kami na magpalaganap ng iyong pag-anyaya, ng iyong mabuting balita tungkol sa iyong pagliligtas, tungkol sa iyong pag-ibig, tungkol sa iyong kapatawaran, Panginoon. Bigyan nyo po kami ng courage, ng lakas ng loob. Ibuhos nyo po sa amin yung anointing, ang iyong kapangyarihan, upang maging kagamit-gamit po kami sa iyong kaharian. Maraming salamat po for using this church, Lord God, Living Water United Methodist Church, to spread your gospel, Panginoon, sa mga na tumututok sa amin pong stream, Lord God, sa online ministries po namin. We are praying na i-bless nyo po ang iyong mga anak na tumututok, Lord God, sa aming stream. Abutin nyo po sila, abutin nyo po ang kanilang mga buhay, Lord God, i-bless nyo po sila. Ang lahat ng kanilang pangangailangan ay abutin po ninyo. Lord, i-bless nyo po ang Living Water United Methodist Church, Lord God. Patuloy na marami po kaming maabot na buhay sa pamamagitan po ng amin pong online ministries, Lord God. Provision po, Panginoon, ay ipinapanalangin po namin upang patuloy po namin matupad yung vision, Lord God, na inyo pong ipinagkatiwala po sa amin. I-bless nyo po ang amin pong mga manggagawa, yung church council po namin at lahat ng members mula sa may pinakaedad hanggang sa pinakabatang miyembro na bumubuo ng Living Water United Methodist Church. Dakilan naming Diyos, may mga kapatid po kami nagsimula na, Panginoon, ng kanilang pasukan. We pray, Lord, na i-bless nyo po sila ng karunungan na magagamit po nila, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, Panginoon. I-guide nyo po sila, i-bless nyo po sila, i-provide nyo po, Panginoon, ang lahat ng kanilang pangangailangan. At yung mga magulang po namin na nagpapaaral, Panginoon, Lord, patuloy na tulungan nyo rin po sila na masuportahan, Lord, yung pangangailangan ng kanilang mga anak na estudyante. Lord God, ganyan din sa bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy na makita namin, O Diyos, ang iyong kalooban para po sa aming mga buhay. Patuloy na inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong bansang Pilipinas. Lord, we are praying na kami po ay magtagumpay as soon as possible para po sa laban po namin kontra COVID-19. We need you, we need your grace, we need your help, Lord God, upang mapagtagumpayan po namin ang amin pong laban sa COVID-19. Maraming salamat po, for we know that you are with us. Kasama ka po namin, Panginoon,
Saan man dako kami pumaroon, anuman po ang gawin po namin. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na itanim niyo po sa aming puso't isipan, Panginoon, ang iyong naisin at ito po ay ang aming sundin. Maraming salamat po. We are so excited, Lord, to come to the wedding banquet. Ang iyong kalooban ang mangyari sa aming mga buhay sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Take me a little deeper. I wanna know your heart. I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know